Isaiah chapter 38 verse 1. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Verse 2. Nang magkagayoy, ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Verse 3. At nagsabi, idinalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Verse 4, nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi. Verse 5, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. Narito aking idaragdag ang iyong mga kaarawan, ang 15 taon. Verse 6. At aking ililigtas ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito. Verse 7. At ito ang magiging pinakatanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa kanya. Panginoon ang bagay na ito na kanyang sinalita. Verse 8, narito aking ipauurong ang anino sa mga baitang, ng 10 baitang na aninong pinababa ng mga baitang ni Ahaz sa pamagitan ng araw. Sa gayoy umurong ang araw ng 10 baitang sa mga baitang na binabaan. Verse 9, ang sulat ni Ezekias na hari sa Jordan nang siya'y magkasakit at gumaling sa kanyang sakit. Verse 10, aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Sheol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Verse 11, aking sinabi, hindi ko makikita ang Panginoon sa lupain ng buhay. Hindi ko na makikita pa ang tao na kasama ng mga nananahan sa sanglibutan. Verse 12, ang tirahan ko'y inaalis at dinadala na gaya ng tolda ng pastor. Aking pinupulong ang aking buhay na gaya ng pagpupulong ng manghahabi. Kanyang ihihiwalay ako sa habihan. Mula sa araw hanggang sa kinagabihan ay tatapusin mo ako. Verse 13, ako'y tumigil hanggang sa kinaumagahan katulad ng leon. Gayon niya binabali ang lahat kong mga buto.
Mula sa araw hanggang sa kinagabihan ay tatapusin mo ako. Gaya ng langay-langayan, unang tagak humihibik ako. Ako'y tumangis na parang kalapati. Ang aking mga mata ay nangangalumata sa pagtingala. O Panginoon, ako'y napipighati. Ikaw naway maging tangulan sa akin. Verse 15, anong aking sasabihin? Siya'y nagsalita sa akin at kanya namang ginawa. Ako'y yayaong mahalan lahat kong taon dahil sa paghihirap ng aking kaluluwa. Verse 16, O Panginoon, sa pamagitan ng mga bagay na ito, nabubuhay ang mga tao, at buong nasa ilalim niyan ang buhay ng aking diwa. Kaya pagalingin mo ako at ako'y iyong buhayin. Verse 17, narito sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Verse 18, sapagkat hindi ka maaring purihin ng Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi aasa sa iyong katotohanan. Verse 19, ang buhay siya'y pupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ang ama ng mga anak ay magpapatalastas ng iyong katotohanan. Verse 20, ang Panginoon ay handa upang iligtas ako. Kaya't aming aawitin ang aming mga awit sa mga panugtog na kawad, lahat ng kaarawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Verse 21, sinabi nga ni Isaias, magsikuha sila ng isang binilong igos at ilagay na pinakatapal sa bukol at siya'y gagaling. Verse 22, sinabi rin ni Ezekias, ano ang tanda na ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon? At ito po ang salita na aking binasa sa araw na ito